Two-group format sa Governors Cup. Sino nga ba yung kabracket ng Ginebra at TNT? Sino o ano nga ba yung kailangang kuhanin ng Barangay Ginebra sa kanilang first round pick next rookie draft? Nagawa ngang makuha ng Barangay Ginebra ang kampyonato sa kakatapos lang na Commissioner's Cup sa kabilayan ng unlimited height para sa mga imports. Grabe nga yung pinagdaanan ng kupunan ni Coach Tim Cone, pero nagawa pa rin nilang may tawid. Pero hindi ibig sabihin na okay na yung lineup ng Barangay Ginebra. Napakarami pa rin talagang kulang sa kanilang kupunan, lalong-lalo na pagdating sa front court position. Yan nga yung pinaka naging problema nila sa kakatapos lang na conference, kung saan tanging si Japet lang yung kanilang inasahan sa loob ng painted area. Talagang dinaan lang ng Ginebra sa outside shooting, pero kapag hindi pumapasok yung kanilang mga outside shots, ay doon na nga sila natatalo. At possible nga na masolusyonan nila yan sa paparating na PBA rookie draft. Medyo matagal pa yan, pero ngayon pa lang meron ng good problem sa Barangay Ginebra, dahil malaki nga yung chance na makuha nila ang first overall pick, pinakamababa na ang second overall. At sa lalim at dami ng magpapadraft na quality player ay ang malaking tanong, sino o ano yung kukunin ng Barangay Ginebra? Gaya nga ng sabi natin kanina, problemado ang Barangay Ginebra pagdating sa front court position. Pa-retire na si Japet, kaya kailangan na talaga nilang solusyonan yung kanilang problema sa ilalim. Ang matunog nga na pwedeng kuhanin ng Ginebra ay itong si Mike Phillips, isang energetic big man na talagang maaasahan sa loob ng painted area dahil yan sa kanyang sobrang sipag, aggressive at talagang makikipagpalitan ng mukha para lang magawa yung kanyang trabaho sa loob ng painted area. At swak na swak nga ito sa kupunan ni Coach Tim Cone, lalo na't ngayon pa lang ay nagkakaroon na ito ng knowledge sa triangle offense dahil maglalaro na ito sa ating national team under Coach Tim Cone. Bukod kay Mike Phillips, possible nga rin na magpa-draft rin next rookie draft itong si Quentin Melora Brown. Although hindi pa sigurado kung magpapadraft talaga si QMB, pero sakali na tumuloy ito sa PBA ay talagang mapapaisip ang Barangay Ginebra. Gaya ni Mike Phillips, bagay rin sa Barangay Ginebra etong si QMB dahil napakasipag nito at isang brusher big man. Ang tanong lang ay kung magpapadraft ba talaga ito. Isa pa sa possible na magpapadraft etong si Dwight Ramos. Itong mga nakaraan ay nagpaparamdam na itong si Dwight Ramos at mukhang gusto na nga nitong magsettle sa Pinas. Kung mangyayari yan, possible ito sa i-consider ni Coach Tim Cone kahit pa nangangailangan sila ng dagdag reinforcement sa loob ng painted area. Pero para sa akin mga chong, big man ang kailangan talaga ng Barangay Ginebra dahil yan na lang talaga yung kulang sa kanilang lineup. Napakalakas na ng kanilang backcourt rotation with RJ Abarientos, Scottie Thompson at iba pa. Patunay na lang yung kanilang napakalaking in-improve sa kanilang outside shots. Talagang ang pinakakailangan na lang talaga nilang magawan ng paraan ay yung butas sa kanilang front court position. Makakuha lang talaga ng isang big man ang Ginebra ay tapos na ang boxing dahil kompletos ricados na yung lineup ni Coach Tim Cone. Samantala, two-group format sa Governors Cup. Sino nga ba yung kabracket ng Ginebra at TNT? Ayon nga sa inilabas na article ng Spin.ph ay ibinalik ng PBA ang two-group format para sa paparating na Governors Cup. Ibig sabihin lang yan mga chong, merong Group A at Group B. Para sa Group A ay ang magkakasama Barangay Ginebra, Magnolia Hotshots, Rain or Shine Elasto Painters, Meralco Bolts, Phoenix Fuel Masters, at Blackwater Bossing. Para naman sa kabilang grupo o Group B ay TNT Tropang Giga, LX Road Warriors, San Miguel Beermen, Converge Fiber Rexers, Titan Ultra at Terra Firma Jeep. Yung groupings nga na yan mga chong ay binase sa drafting order
ng mga koponan. Simple lang ang mechanics. Each group will play each other twice. Ibig sabihin sa isang grupo ay 2 beses silang maghaharap. Kumbaga, double round robin sa isang grupo. At yung top 4 ng 2 groups, yung mag-a-advance sa PBA playoffs kung saan makakaharap naman nila ang kabilang group. Para sa akin mga chong, maganda yung format na yan ng PBA para hindi pa ulit-ulit at ma-refresh yung mga PBA fans. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na binalik ng PBA ang 2-group format sa Governors Cup? Sino rin sa tingin nyo yung dapat kuhanin ng Ginebra sa PBA Rookie Draft? I-comment mo lang dyan sa ibaba.